Hello guys, this is Faceless Ro, ang inyo pong host. Nagbabalik dito sa mundo ng YouTube. At kamusta na po? Nais ko lang kayong i-encourage at magbigay ng mga provoking questions and thoughts na pwedeng makatulong. At I know na magiging help sa atin na mag-isip no? Habang sa ating pag-iisip magkaroon tayo ng magandang realization at yung ating 2024 ay maganda yung journey, maganda yung path na ating tatahakin ngayong taon. Ito matagal 'tong sumasagi sa isip ko sa mga nakaraang taon at gusto ko lang i-share sa inyo. Ang sumasagi sa isip ko ay kanino ko ba, ito yung tanong na very provoking sa akin, kanino ko ba dapat ibigay ang aking loyalty? Where do I put my loyalty or my allegiance or my faithfulness? Ayun po yung tanong na ang tagal ko nang iniisip 'no, dahil sa dami ng mga nangyayari sa panahon natin ngayon, lalo na sa ating bansa, makikita natin na maraming mga kababayan tayo na nalilito, nasasaktan, nagdadalamhati dahil nasasaktan yung kanilang damdamin. You know why? Because yung kanilang katapatan, yung kanilang energy, yung kanilang strength, yung kanilang passion, yung kanilang, ah, karunungan, yung kanilang resources ay ibinigay po nila sa public figures or political figures na napupusuan nila o napusuan nila at dumating yung time na hindi na-meet yung expectation nila dun sa public figures or dun sa politiko na tao na nagustuhan o napusuan nila. Alam niyo 'pag gano'n yung mga ano, mga, pangyayari, talaga namang masasaktan tayo, 'di ba? Kung maaaring tayo ay napangakuan o kaya naman ang laki ng expectation natin dun sa isang tao tapos hindi natin nakikita na nagpo-progress yung ating bansa o yung ating, community or hindi gumaganda yung isang relasyon dahil sa yung loyalty mo ay ibinigay mo sa isang tao o yung iyong allegiance ay ibinigay mo sa isang kaibigan, yung iyong katapatan ay ibinigay mo sa isang community, sa isang relationship at hindi mo maranasan o hindi mo ma-experience yung expectation na gusto mo na makita sa isang tao. Natural bilang isang tao, tayo po ay masasaktan. Tama, masasaktan. Kaya encourage ko lang po kayo na ilagay lang po natin ang ating, loyalty, ang ating pledge of allegiance or ang ating, katapatan, walang iba kundi sa ating Panginoon lamang. But I'm not saying na hindi natin ibigay yung ating loyalty, yung ating katapatan, yung ating allegiance sa tao o sa maaaring sa politika na napusuan natin. I'm not saying that, okey? Pero binibigyan ko lang po kayo ng babala, ng warning na kapag hindi po na-meet ang inyong certain expectations sa isang tao, maaari po kayong masaktan, 'di ba? At 'yan ay ano 'no, 'yan ay talagang nangyayari 'pag hindi na-meet yung ating ano, expectations, masasaktan po yung ating damdamin. Kaya ngayon po gusto ko po kayong bigyan um, ng paalala or ng, encouragement na kapag dumating yung bagay na nasaktan tayo dahil tayo ay napangakuan, maaaring sa relationships, tayo ay nasaktan, nabigo, ah, 'wag 'wag tayong magba-back out or mag-step, back at hindi na natin gagawin yung ating mga dapat na gawin o yung dapat na may mas i-prioritize tayo sa ating buhay dahil yung ating loyalty ay hindi po natatapos nung ibigay po natin ito sa tao. Dapat ito ay ibigay natin sa Panginoon. Kasi most of the time talaga macha-challenge yung katapatan din ng isang tao na pinagbigyan din natin ng, ah, pinagbigyan din natin ng ating pinag-alayan ng ating passion, ng ating energy, even our resources, 'di ba? Talagang dugo at pawis yung ginawa natin. I don't know 'no, pero ako,
Kasi ang bansang Pilipinas, alam niyo po, may history tayo ng ano, ng sobrang gustong-gusto natin na talagang sumama sa mga ano, lalo na 'pag kandidato, 'di ba? May mga napusuan tayong kandidato at ito yung gusto natin talaga. Ang ginagawa natin talaga, grabe yung support natin. Ganyan ang mga Pilipino, 'no? Talagang grabe yung suporta, dadagsa talaga at, ah kung hangga't maaari pa pati yung ating, finances ibinibigay natin dun sa taong napusuan natin. Ganyan ang mga Pilipino. Sa kasaysayan, maraming mga Pilipino talaga na sobra ang suporta sa mga taong, um, I don't want to use inidolize, 'no, pero maaaring bumagsak sa gano'n, 'no, na puwede, naging idol ko na 'tong tao na 'to, 'di ba? Yung mga loyalista, 'di ba, na tawagin natin. Pero my encouragement, yun nga 'no, um, masakit talaga na 'pag hindi na-meet yung ating needs or yung ating ine-expect sa isang politiko o politika na napusuan natin, mabe-break talaga yung heart natin. Kaya ang encouragement ko nga kanina, sinagot ko na yung tanong ko at ito ay yung allegiance natin, yung ating loyalty, yung ating katapatan ay ibigay lang natin sa Panginoon. Bakit? Kasi kapag ito ay ibinigay natin sa Panginoon, hindi tayo lugi. 'Pag tayo ay nagtaya ng energy, nagbigay ng panahon sa Panginoon, maging ang ating finances inilagak natin sa Lord, si God nakikita yung bawat mga kilos at galaw natin at si God ang ating rewarder. Kaya kung tayo ay magbibigay ng loyalty, allegiance, o ng faithfulness natin, ibigay natin ito sa Panginoon. And I'm very sure na kung meron bang mga bagay na hindi natin makita ngayon, maaani natin ito sa darating na panahon. At idagdag ko na rin, isama natin ang ating bansa na talagang bansang Pilipinas, 'no? Divided ang mga leaders natin. Ito ay malinaw na attack ng enemy sa ating bansa dahil ang bansa natin ay nagbukas ng pintuan para tayo ay ano, maatake ng ating ano, ng kalaban. Alam naman natin na si Satan, our adversary, ang kanyang, um, biodata, ang kanyang resume ay pumatay, magnakaw at magwasak. Tandaan natin 'yan, tatlo na 'yan. Pumatay, magwasak at magnakaw. Kaya kung merong nangyayaring stealing, nawawala yung ating joy, 'no, nananakaw yung ating joy, nawawalan tayo ng kapayapaan sa ating isip at sa ating puso, nagwo-worry tayo, madali tayong magalit, mainis, 'no, andiyan yung anxiety, nagpa-panic attack tayo. It's a sign of attack. Kaya i-close natin yung doors na binuksan natin sa enemy. Saan? Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng paglalagak ng ating katapatan sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Paano natin ito mapapakita? Sa pamamagitan ng pagsunod at pagpupuri sa Panginoon at pasasalamat sa Lord. At kung ano man yung mga bagay na gusto ni Lord sa atin ngayong 2024 ay magiging magaan lang para sa atin. 'Di ba? Kasi 'pag binigay mo na sa Lord yung worries mo, yung mong burdens, "Lord, naiinis ako sa mga leaders ng bansa natin." 'Di ba? Ang dami kong nakikita talagang nag-aaway na mga Pilipino dahil sa kanilang mga ano, sa kanilang mga ideology, sa kanilang mga, napusuan na mga leaders ng bansa at talaga namang hindi talaga magkasundo. Ang prayer natin, this is my prayer, na magkaroon ng kapatawaran, magkaroon ng pagkakasundo at ma-bless ang bansang Pilipinas. At yun lang mga kaibigan, mga kapatid, mga kasama, at shoutout ko na rin yung aking mga sisters from another mother. Siyempre yung aking mga kaibigan, mga kapatid diyan sa Hong Kong, 'yan. Sila Utol Cha, si Mitch, sino pa ba? Utol Jen, si ang dami, hindi ko na wala akong listahan, hindi ko na ano na
nagawa. Pero you know who you are, and I miss you guys. At salamat sa inyong helps, at hindi niyo ako nakalimutan. At syempre sama ko na rin yung aking group, yung aking community din sa broadcasting, si Sister Sarah, si Doc Vanessa, at syempre si Sister Shell, Teacher Shell, and of course my wife Lady Len. Salamat din sa lahat ng mga tumulong at nag-support sa bawat project na ginagawa natin sa ating iglesia. So, nais ko pong sabihin sa inyo na kung meron tayong ibibigay o pagbibigyan, kung meron tayong pagbibigyan ng ating loyalty, ng ating allegiance o faithfulness, walang iba dapat ibigay natin sa ating Panginoon. Amen. So God bless guys. See you again sa susunod na mga broadcasting natin dito sa Faceless Raw Channel. God bless guys. Bye-bye.